Rimuru sinibak ang lamesa dahil sa sobrang galit sa mga councilor. Hinata gustong gawing babae ng isang general sa Ingrasya, kaya naman ito na ang chapter 123. Let's go! Pinakita ang nakaraan kung saan sinabi ni Muran na ang Tempest ay merong Dwargon sa North, Bluemond naman sa West, at ang bansa ni Milim sa South, at idagdag pa dito ang Parmenas na dating palmut na nasa borders ng Bluemond sa North, at sa malayong bahagi ng Timog ay naroon naman ang bansa ng Talion. Kaya naman sobrang nakakamangha daw ito, wika ni Muran, dahil pwede raw nilang tawagin itong Monster and Man Cooperative Alliance kung saan ang Tempest ang sentro dito. Sa kasalukuyan ay handa na sila Rimuru na umattend sa meeting kung saan malalaman na kung makakasali ba sila sa council at kung sakaling matanggap daw sila ay mas lalawak daw ng mabilisan ang kanilang alyansa. Wika ni Benimaru na sa palagay niya raw ay hindi magiging madali ang mangyayari at doon ay sinang-ayunan nito ni Rimuru at sinabing masyado raw greedy ang mga tao, pero yun rin daw ang dahilan kung bakit sila nag-improve sa buhay gaya ng mga entertainment, pero wag pa rin daw mag-expect sila Benimaru ng positive na behavior at gaya daw ng payo ni Hinata ay hindi raw dapat mag-init ang kanilang ulo sa oras na may marinig silang hindi maganda mula sa mga tao, at ang sinabi niya raw na yun ay para kay Benimaru na siyang kinagulat ni Benimaru at wikang hindi raw siya kagaya ni Diablo o kaya ni Shion. Sumunod ay bigla na lamang pinakitang lumipad ang isang lamesa na siyang kagagawa ng ating bida at sinira ito ng napakalakas at sinabi sa mga tao na pinagloloko daw ba siya ng mga ito. Subalit bago mangyari ito ay pinakita ang nakalipas na 4 na oras kung saan nakapasok na sila Rimuru sa silid at agad naman siyang sinalubong ng mga councilor at sinabing napakaganda raw ng founding festival na isinigawa nito na may sobrang sarap na mga pagkain, ganun na din ang battle tournament kung kaya't sana raw ay magpatuloy pa rin daw ang maganda nilang samahan sa hinaharap. Marami pa raw naiisip si Rimuru na magiging event sa hinaharap kung kaya't malaya daw silang umattend dito at wika naman ng isang councilor na tigilan daw nila ang pagbother sa ating bida na siyang sinang-ayunan ng isa pang councilor dahil baka daw maging masama ang impression ni Rimuru sa mga council. Pero sa isip ni Rimuru na sila nga raw mismo ang nagiging rude sa eksena at report naman ni Zoe na ang dalawa daw na yun ng mga councilor na galing sa malalaking bansa. Ang pagkakaalam daw ni Rimuru ay pantay-pantay lamang daw ang mga councilor, subalit mukhang hindi raw yun ang nangyayari kung kaya't nakikipag-unggi-ungguyan na lamang daw si Rimuru sa mga tao na nasa kanyang paligid. Dito ay nagsimula ng maging bastos ang bunganga ng mga councilor at tuturuan daw nila si Rimuru ng noble etiquette dahil isa raw itong halimaw, subalit si Rimuru ay nagpipigil na lamang sa kanyang isip at biglang sinabi na isang councilor na narinig niya daw na may proyekto si Rimuru na tinatawag na Magic Train at masaya daw siyang maging parte ng proyektong ito. Sinubukang ipaliwanag ni Rimuru ang tungkol sa Magic Train, subalit walang balak makinig sa detalye ang mga councilor na ito at sa isip ni Rimuru na wala daw kapupuntahan ng kanilang pag-uusap at binanggit pa ng mga councilor ang tungkol sa weapons at armor dahil masaya daw silang bibili as long na sila daw ang unang makakabili. Sakim opportunista ang makikita sa mga councilor na ito at tinanong pa nila kung anong klaseng turo daw ang ginawa ni Rimuru kay Molly sapagkat medyo umiiwas daw ito sa pagre-reply sa kanila. Ngayon daw ay gets na ni Rimuru kung bakit ayaw kausap ni Molly ang mga nobles na ito, kaya naman nagpasalamat na lamang si Rimuru sa mga ito at ang tanging masasabi niya lamang daw ay titignan niya daw ito sa hinaharap. Naging masaya ang mga councilor nang marinig nila ang reply ni Rimuru at doon ay nagpaalam na ang mga kulugo at wika naman ni Benimaru na tama lang daw kaya na hinayaan ng ating bida ang mga basura na yon at tugon naman ni Zoe na wag daw asahan ni Benimaru na kumilos si Rimuru katulad ng kanya dahil hindi raw makakaapekto sa isip ni Rimuru ang ganong klaseng pag-uugali. Sumang-ayon naman dito si Shuna dahil katangahan daw kung papatulan ni Rimuru ang mga ganong klaseng tao at nasabi na lamang ni Benimaru na marami pa raw siyang dapat matutunan. Pinaupo si Rimuru ng isang chairman sa gitna kung saan tanaw na tanaw ng lahat ng kanilang kinauupuan at sa palagay niya raw ay yun daw ang paraan ng council upang siya ay gisahin. Nakita ni Rimuru kung nasaan si Hinata at sinabi ng chairman na ito na raw ang oras upang simulan ang meeting tungkol sa admission ng Tempest at kailangan daw munang tanggapin ni Rimuru ang kondisyon ng council upang makasali ang Tempest sa council. Tugon ni Rimuru ay makikinig siya sa nais ng council pero sa kanyang isip ay alam niya na ang 3 kondisyon na ibibigay sa kanya at ang una nga ay kailangan nilang sumunod sa international law kung saan wala siyang problema dito at ang pangalawa naman ay magkakaroon ng access ang ibang bansa sa kanilang mga produkto na magkakaroon sila ng konting problema sapagkat dahil sa lack of patents ay maaaring manakaw ang kanilang likas sa oras na mag-open sila sa merkado. Hindi raw madaling magaya ang produkto nila Rimuru pero magkakaproblema lamang daw talaga siya na i-demand ng
council ang pagbabahagi ng kanilang produkto at tawaging bilang business transaction. Ang tinutukoy daw ni Rimuru ay ang mga sakim na councilor na ito kung saan pinag-aagawan nila kung sino ang pipiliin ni Rimuru na maging business partner sa Magic Train. Kaya naman ang chairman ay tiyak na hirap din sa kanyang trabaho sa pagpipigil nito sa mga ganitong klaseng tao. Ang pangatlo naman daw ay pagbibigyan nila ng military power upang mabantayan ng Eastern Empire at ipagtanggol ang Western Nation. Walang duda raw na nais silang i-take advantage ng council, pero sa totoo lamang daw ay mas malaki ang benepisyo na kanilang makukuha dito dahil magbabayad daw ang bawat bansa sa kanilang serbisyo at mapapalawak ang kanilang impluwensya sa buong Western Nation. Tanong ng chairman ay meron daw bang objection si Rimuru sa kondisyon ng council, at pagkatapos niyang sumulat ay tumingin siya kay Benimaru kung kaya't si Benimaru ay lumapit sa leader na siyang kinatakot naman ng matanda, at dito ay inabot ni Benimaru ang papel na sinulat ni Rimuru na naglalaman ng kanyang pagdududa mungkay sa tatlong kondisyon. Nagpasalamat at medyo natakot ang chairman kay Benimaru at napansin niyang sinulat ni Rimuru ang bawat salitang binanggit niya kanina at ang mga correction naman ay nakasulat sa pulang tinta. Wika ni Rimuru, in a general way naman daw ay sang-ayon siya sa kondisyon ng council at ang lahat ng kanyang gustong sabihin ay nakasulat na rin daw sa papel, at kung willing daw na tanggapin nila ang kanyang counter offer ay wala daw silang magiging problema at masaya rin daw siyang pag-usapan kung meron silang mga concern na nais sabihin. Sa isip ni Rimuru na sigurado raw siyang hindi nais ng council na siya ay makapag-isip, pero mali daw sila ng kinalaban dahil meron daw siyang mabuting kaibigan at ito ay si Raphael Sensei na siyang gagawa para sa kanya. Wika ng chairman na wala daw problema sa nakasulat, pero kung maaari daw ay nais muna nila itong pag-usapan, kung kaya't sumang-ayon naman dito si Rimuru at naisip na kung siya raw yun ay hindi siya pagbibigyan ng mga ito na makapag-isip pa. Pagkalipas ng 3 oras ay inabot ng chairman ng papel kung saan gumawa sila ng tinatawag na list of requests, at base raw sa itsura ng chairman ay labag sa kanyang kalooban ang nakasaad dito. Pagkatapos mabasa ng ating bida ang nakasulat ay ito na ang naging kanyang reaksyon, kung saan sinira niya ang lamesa dahil nais ng mga gagong councilor na mag-open ng Magic Train sa Ingracia at ang Tempest lamang daw ang magsho-shoulder ng gastos. Pangalawa ay nais ng mga gagong council na mag-provide sila Rimuru ng high quality na sandata upang palakasin ang military ng Western Nation, at pangatlo ay nais ng mga gago na maging admin sa labyrinth, at ang pang-apat naman ay nais ng mga gago na ito na magbigay ang Tempest ng pera na kasing halaga ng taxes sa isang taon, at ang magiging representative daw ng Tempest sa pag-attend ng meeting sa council ay isang tao. Wika ni Rimuru ay halata naman daw na ginagago siya ng mga councilor, at kahit alam naman daw nila na isa siyang demon lord ay pinagpatuloy pa rin daw ng mga ito ang kanilang kagaguhan. Ang mga nakakainsultong request daw na ito ay walang ibang ibig sabihin kundi gawing alipin daw ang kanyang bansa para sa kanilang kapakanan, pero wika ng council na mali daw nang iniisip si Rimuru dahil pinapalalim lamang daw nila ang kanilang samahan. Sagot ni Rimuru ay tinatrato daw sila ng council na isang mababang uri sapagkat halata naman daw sa pagtawag nila sa kanya bilang sir kahit isa siyang hari ng isang bansa, at wala daw problema doon kung kapwa niya hari ang tatawag sa kanya ng sir, pero hindi niya raw gusto na hindi siya irespeto lalong-lalo na sa mga taong ngayon lamang niya nakita. Sa isip ni Rimuru na ngayon daw ay pinasok niya na ang gulo na ito at paano niya daw ito lilinisin dahil sa totoo lamang daw ay wala naman daw magiging problema kahit hindi sila makasali sa council, pero maguguho daw ang maganda niyang reputasyon sa mga tao. Nawalan daw ng kontrol si Rimuru sa kanyang emosyon at ngayon daw ay masisira na ang magandang imahe ng Tempest dahil iisipin daw nila na pinamumunuan ng Tempest na isang nilalang na mahilig sumira ng lamesa. Biglang report ni Raphael Sensei na hindi naman daw problema ito sapagkat natiyak niya na epekto raw ito ng isang spiritual interference na nakapalibot sa silid. Kaya daw ng suspecha ni Rimuru, wika ni Raphael, kahit wala naman daw talagang iniisip ang ating bida, ay nasa ilalim daw ng kontrol ang mga councilor, at sagot naman ni Raphael na pare-parehas daw ang wave patterns ng utak ng mga councilor at ito raw ang pruweba na sila ay nasa ilalim ng isang spell. However, dahil sa nagawang eksena ni Rimuru ay nagkaroon ng crack sa wave pattern kung kahit posible na raw na i-cancel ito sa kahit anong oras. Gusto raw ba na i-cancel ito ni Rimuru, tanong ni Raphael, at syempre ay umuo dito si Rimuru, at sa pag-snap ni Rimuru ng kanyang daliri ay bumalik na sa dating katinuan ng mga councilor. Wika ng isang councilor ay syempre naman daw ay magagalit si Rimuru sa kanyang nabasa dahil ang mga kondisyon daw na ito ay hindi na pag-usapan sa nakaraan nilang session, at mukhang ang mga councilor daw ay bumalik na sa kanilang tamang pag-iisip. Wika ni Rimuru. Napansin daw ni Shuna na may ibang kinikilos ang mga councilor at may iba daw bang to make over sa kanilang speech
spirit. Sagot naman ni Rimuru na hindi naman daw ito kalakasan dahil ang spiritual interference na ito ay binigyan lamang sila ng vision. So nagbigay daw pala si Rimuru ng pressure sa mga counselor upang mapawalang bisa niya ito dahil akala niya daw ay nawala na ng control si Rimuru tugon ni Benimaru, pero itinanggi naman ito ng ating bida kahit totoo naman. Ganun din daw ang sasabihin ni Rimuru kay Hinata at masaya daw siyang gumana ang ginawa ni Raphael at napatanong kung sino daw kaya ang gumagamit ng spiritual interference sa silid. Kahit si Shuna daw ay hindi ito nahalata at maaari daw kayang si Yuki, pero mukhang hindi naman daw sapagkat hindi naman daw ito mag-iiwan ng ganong kadaming ebidensya. Tila ba may napansin si Zoe at dali-dali niyang sinabi kay Rimuru na may paparating sa pinto ng grupo ng mga armado at doon nga ay pinakita na dito sila Prinsipe Elric. Tanong ng chairman ay ano raw ang ginagawa nila Rainer na siyang pinuno ng Night Corps sa Ingrasya, at sagot naman ni Rainer na manahimik muna daw ang chairman dahil wala naman daw itong kinalaman sa mangyayari. Bastos na wika ni Rainer na ikaw pala si Rimuru, ang tanga na tinatawag ang sarili na isang Demon Lord, at ang galing naman daw kumilos nito na parang kung sinong mataas tatlo lamang daw ang kasama nito. Sino daw kaya ito? Tanong ni Rimuru upang tawagin siya ng tanga ng harap-harapan at sinasadya raw kaya siyang galitin ito, pero sagot ni Raphael Sensei na nagkakamali daw si Rimuru sa kanyang iniisip. Sagot ni Rimuru, okay Sir Rainer, at kung sino ka man hindi ko alam ang gusto mo, pero naghahanap ka ba ng gulo? Sa palagay mo ba ay makakaligtas ka sa iyong kabasasang pinakita? Pero masayang sagot ni Rainer na nakapagsalita ang sumira ng lamesa na sinang-ayunan ni Rimuru sa kanyang isip, pero hindi na raw mahalaga ang batas sapagkat ito na raw ang pagkakataon dahil sa oras daw na ilagay niya na ang kanyang hawak-hawak kay Rimuru ay susunod na ito sa kanyang kagustuhan. Huwag daw mag-alala si Rimuru dahil babanatan lamang daw niya ito ng konti, at doon ay napatanong na si Rimuru kung sino daw ba ang nasa kanyang harapan at paano daw kaya siya bubugbugin ito. Ang gusto daw ni Rainer ay talunin si Rimuru at ilagay sa kanya ang Orb of Domination. Report ni Raphael na siyang alam naman daw ni Rimuru sapagkat ang Orb of Domination daw ay siyang suot dati ni Milim. Reply naman muli ni Raphael na totoo na daw ang Orb of Domination na ito, subalit impossible daw na makontrol si Rimuru, at doon ay nagtataka na din ang mga counselor dahil wala silang idea sa nangyayari. Wika ng chairman kay Rimuru ay wala daw kinalaman ng council sa nangyayari, kung kaya tinanong niya sila Rainer kung ano raw ang ibig sabihin nito dahil nasa kalagitnaan sila ng pagpupulong, pero patawang sabi ni Gaba na wag daw maglala ang chairman dahil siya raw ang nagpatawag kila Rainer upang parusahan ng lumabag sa batas. Nasisiraan na raw ba si Gaban? Wika ng chairman, at tugon naman ni Johan na hindi raw siya nasabihan tungkol sa nangyayari, at sa isip naman ni Hinata na mukhang magkasabot daw si Johan at Gaban, pero part daw kaya ito ng kanilang plano or gumagawa daw ng sariling pagkilos sila Rainer. Kumalma lamang daw si Johan, wika ni Gaban, dahil alam niya daw na kinatatakutan ng lahat ang isang Demon Lord, pero narito daw ngayon si Rainer upang talunin si Rimuru at makokontrol daw nito ang isang member ng Octagram, at susunod na raw dito si Veldora. Wala raw kapatawaran ang ginawa ni Gaban dahil imposible daw ang nais nitong mangyari, at bigla na lamang nagsalita si Elric at sinabing isipin daw nilang mabuti ang sinabi ni Gaban, at doon ay tinanong ni Hinata kung ano raw ang kanilang ginagawa dahil pinagsabihan naman daw niya sila Elric na iwasang gumawa ng kagaguwang pag-uugali. Wika ni Elric ay nakakadismaya naman daw si Hinata dahil ngayon daw ay nasa harapan nila ang isang Demon Lord, at ito na raw ang napakagandang pagkakataong atakihin ito, pero nakakaawa daw tignan na ang tagapagligtas ng mga tao ay natatakot sa isang Demon Lord. Maaari daw na si Hinata ang leader ng mga paladin, pero hindi niya raw matatalo si Rainer, at hindi raw magagawa din itong talunin ang mahinang Demon Lord na si Rimuru, at sa palagay niya raw ay naihi ito sa kanyang pantalon habang tumatakbo papalayo sa ating bida. Sa isip ni Rimuru ay nais daw bang mamatay ni Rainer, at doon ay patuloy pa rin itong iniinsulto si Hinata sapagkat nagkaroon lamang daw ito ng titulo dahil sa pagsipsik nito sa mga cardinal, pero siya na daw ang bahala kay Hinata sapagkat sa taglay nitong ganda ay pwede raw siya maging babae nito. Nang marinig ito nila Rimuru ay tiyak daw na mamamatay itong si Rainer, at wika naman ni Gaban na masyado raw mababa si Hinata para kay Rainer, pero interesado raw siya kay Rimuru kung kaya't nais na daw niyang makita ang epekto ng bracelet. Nanlaki ang mata ni Rimuru dahil nakakadiri naman daw ang balak sa kanya ni Gaban, at tanong ni Hinata na hayaan na lamang daw ba ni Elric ang pinagsasabi ni Rainer, at tugon naman ni Prinsipe Elric na kung makikisama daw si Hinata ay bibigyan niya ito ng honorable treatment kahit ng araw ba hindi niya na kailangan pa ang puwersa nito. Nakilala ni Rimuru si Guy na siyang sumali sa battle tournament, at sa likuran naman ito ay walang iba kundi ang Green Fury, at hindi naman niya kilala ang isang tao dito. Pinakilala ni Elric si Guy, at ang nakahood naman daw ay ang leader ng mercenary group na Son of the Veld, at binuo daw ni Elric ang
ang malalakas na taong ito upang talunin si Rimuru kung kaya't wala daw itong karapatan na kumilos na parang hari sa kanyang harapan. Okay lamang daw kay Rimuru kung nais nila ng laban pero report ni Raphael na 100% daw na masisira ang reputasyon ni Rimuru at kahit gusto niya daw paliparin sa isa ang mga taong ito ay mukhang hindi niya na kailangang gawin ang bagay na yun dahil may taong mas galit pa sa kanya ngayon. Ang ginagawa daw ni Elric ay hindi lamang daw paglaban kay Hinata kundi paglaban din sa buong Western Holy Church. At handa raw ba ito sa pwedeng mangyari pero sagot ni Elric na umupo lamang daw si Hinata at manood kung paano nila tatapusin ang Demon Lord at hindi raw siya gagawa ng gulo sa simbahan or sa Lobilios. Tinawag daw siya ng council upang maging tagapagmasid at hindi raw niya papayagan ng ganitong pagkilos na siyang sinang-ayunan naman ng karamihan sa mga councilor, ganoon na din ang chairman. Mukhang nasurpresa daw ang karamihan sa mga councilor sa nangyayari at wika ni Reiner na tumahimik daw ang mga matatanda dahil tiyak daw nakakampi sila sa oras na matalo niya na si Rimuru. Wika naman ng leader ng mercenary group ay tanging gagawin niya lamang ay bantayan si Elric at wala nang iba pa at wika naman ng Green Fury ay nakakatiyak daw siyang delikado ang Demon Lord dahil sa paggawa nito ng labyrinth. Pagyayabang naman ni Guy sa leader ng mercenary group ay sagabal lamang daw sa kanya ang mga takot na ito at naisip ni Rimuru na mukhang hindi raw united ang grupong kinuha ni Elric. Sinabi ni Elric sa mga councilor na ito na ang tamang oras upang pumili kung sasama ba sila sa kanyang pagpatay sa Demon Lord o pagtataksilan daw ba nila ang mga tao upang kumampi kay Rimuru sapagkat bilang prinsipe daw ng Ingrasya ay naniniwala siya magkakaroon ng tamang desisyon ng mga councilor. Pa-intense na ng pa-intense ang nangyayari sa meeting at ano kaya ang gagawin ng grupo nila Rimuru. Ganun na din si Hinata, kaya naman sa mga nais masundan ng susunod na mangyayari ay mag-subscribe at mag-follow lamang sa aking page. Bye bye!